Mabilis akong lumabas ng bahay at nagtungo sa kotse ko. Saka sumakay doon at nagmaneho paalis. Kailangan maabutan ko si Nadine bago pa niya maisipan na umalis sa bahay nila. Kaya nga maaga ako nagising para puntahan siya. Mabuti na lang at hindi ako naabutan ng traffic dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakaling maabutan pa ako ng traffic at hindi ko makita si Nadine. Nang makarating ako sa bahay nila, Nadine, ay bumaba agad ako ng kotse ko at bago pa man ako kumatok, ay bumukas na ang pinto at si Lance ang bumungad sa akin. Lance, nasaan ang ate mo? Tanong ko sa kanya. Kuya Marcos, umalis ka na kasi. Kasalanan mo to. Sabi niya sa akin na ikinakunot ng noo ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya at lumabas naman si Leia. Lance, sa loob na tayo mag-usap. Pasok ka, Marcos, sabi ni Leia sa akin kaya pumasok ako sa loob. Ayaw man akong papasukin ni Lance pero wala siyang nagawa. Pero hindi maganda ang pakiramdam ko dito sa mga nangyayari lalo na sa tingin ni Lance sa akin. Ano bang problema ha, Leia? Tanong ko sa kanya. Gusto kong magalit sa iyo, Marcos, pero kailangan ko munang timbangin ang nararamdaman ko. Kasi hindi pwedeng unahin ko ang galit ko sa sitwasyon ngayon. Ate Leia, hindi naman natin siya kailangan, sabi ni Lance at masamang tumingin sa akin. Lance, wala na tayong ibang choice kasi si Marcos lang ang makakatulong sa atin. At alam mo yun, sabi niya kay Lance. Hindi ko na alam kung anong mangyayari. O nangyayari, nalilito na ako sa kanilang dalawa. Ano bang nangyayari? Tanong ko sa kanila. Nawawala si Nadine nung magising si Lance kanina. At nang bumalik ako ay wala na siya sa kwarto niya at tanging itong sulat lang na to ang iniwan niya. Sabi ni Leia sa akin na ikinanlaki ng mga mata ko. Kinuha ko sa kanya ang sulat at binasa yun. Napakuyom ako ng kamao ko nang mabasa ko ang sulat ni Nadine. Umalis siya dahil sa nangyari. Kasalanan mo to, Kuya Marcos, kung bakit umalis ang kapatid ko. Galit na sabi ni Lance sa akin. Kung hindi nangyari ang ginawa ni Mariel kahapon, edi sana nandito pa si Nadine ngayon at maayos pa kaming dalawa. Pero ito ang nangyari. Huwag na tayo magsisisihan pa, Lance, kasi ang importante ngayon ay makita natin si Nadine. Sabi ni Leia kay Lance. Hanapin ko si Nadine, sabi ko sa kanila. Mabilis akong lumabas ng bahay nila at sumakay sa kotse ko. Kung kailangan kong libutin ang buong Pilipinas ay gagawin ko. Basta mahanap ko lang si Nadine. Hindi pwedeng mawala siya. Matatanggap ko pa kung ayaw niya akong kausapin. Basta alam ko lang na nandyan lang siya. Pero ibang usapan na tong lumaya siya. Nagmaniho ako papunta sa kumpanya ni Keyos para humingi ng tulong sa kanya. Dumiretso ako sa opisina ni Keyos dahil kailangan ko siya makausap. Agad, kailangan kong mahanap si Nadine bago pa ako mabaliw. Mamadali akong pumasok sa opisina ni Keyos. Nadine is missing. I need your men to find her. Sabi ko sa kanya. Give her time, Marcos. Sabi niya sa akin at umiling ako. Hindi na to biro, Keyos. Umalis si Nadine at mag-isa lang siya. Nag-aalala kami ni Lance sa kanya. Hindi pwedeng hindi ko siya mahanap, Keyos. At alam mong hindi ako mapalagay na mag-isa lang siya. At baka may mangyaring hindi maganda sa kanya. Weak ako kay Keyos. I'll help you, sabi niya sa akin at tinawagan na niya ang mga tao niya. Napaupo na lang ako sa visiting chair niya at napahilot sa sentido ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa mga nangyayari ngayon. Nawawala si Nadine at wala kaming kasiguraduhan kung nasaan man siya ngayon o kung ligtas ba siya. Anong nangyayari? Tanong ni Grant at Carter. Nakadarating lang. Nadine is missing. Si Keyos na ang sumagot ng tanong nila. The fuck? Sabi ni Grant. Ang dami namang problema. Naiinis na sabi ni Carter kaya tiningnan ko siya. May problema ka pa, Marcos, at yun ay si Mariel, sabi ni Grant sa akin. Wala akong pakialam sa kanya dahil si Nadine lang ang nasa isip ko ngayon. Siya lang ang kailangan kong intindihin ngayon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya. Napakuyom ako ng kamao ko at tumayo sa kinaupuan ko. Saan ka pupunta? Tanong ni Keyos sa akin. Hahanapin ko si Nadine. Hindi pwedeng umupo na lang ako dito nang walang ginagawa. Kailangan niya ako at hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya mahahanap ngayon. Sagot ko kay Keyos.
Pinahanap ko na siya sa mga tao ko, Marcos, kaya kumalma ka muna dyan at wala ka sa tamang pag-iisip mo ngayon. Sabi niya sa akin, wala akong pakialam kay Diyos. Sinadin lang ang mahalaga sa akin. Ngayon, wika ko sa kanya. Alam namin yun, Marcos, pero kung ganyan ka, baka ikaw ang mapahamak. Wala ka pa sa tamang pagkain o tulog man lang, Marcos. Sabi ni Grant sa akin, hindi niyo kasi alam ang pinagdadaanan ko. Wika ko sa kanila at napasuntok na lang ako sa pader dahil sa frustration ko. Hindi madali ang lahat ng to. Alam ko para na akong baliw at tanga sa mga kinikilos ko, pero wala akong pakialam dahil si Nadine lang ang nasa isip ko. Siya lang ang tumatakbo sa isip ko ngayon. Marcos, alam namin ang pinagdadaanan mo. Hindi kami ang nasa katayuan mo ngayon, pero ramdam namin ang sakit na nararamdaman mo. Kaibigan ka namin at gagawin namin ang lahat para matulungan ka. Naniniwala kami sa iyo na wala namang nangyari sa inyo ni Mariel dahil saksi kami kung gaano mo kamahal si Nadine. Mas minahal mo pa nga siya kaysa kay Mariel at hindi ka mababaliw ng ganyan sa kanya kung hindi. Ang gusto lang naman namin ay kumalma ka muna at magpahinga kasi sa oras na makita natin si Nadine, hindi siya matutuwa kung ang yung taong hiniintay niyang magpaliwanag ay nakaratay sa ospital. Kaya ayusin mo muna ang sarili mo, sabi ni Kayo sa akin. Napaluhod na lang ako at hindi ko na mapigilan na hindi umiyak. Hindi pwedeng mawala sa akin si Nadine. Mahal na mahal ko siya. May lead na raw. Biglang sabi ni Carter, kaya napatayo ako. Kailangan kong kumilos agad para makita si Nadine. Sumunod kami kay Carter at si Grant na ang nagmaneho ng kotse ko habang si Carter ay nakasakay sa kotse ni Keyos. Sa oras na makita ko si Nadine, iuwi ko agad siya sa unit ko at hindi ko na siya papakawalan pa. Hindi ko na siya hayaan na makaalis pa. 1 linggo nang lumipas simula nung nakahanap kami ng lead kay Nadine pero walang nangyari doon at hanggang ngayon ay hinahanap pa rin namin siya. Humingi na rin ako ng tulong sa ninong kong general pero hanggang ngayon hinaharap pa rin siya. Hindi ko na alam kung ano bang nangyayari sa kanya at nalibot na namin ang buong Metro Manila. Kahit na ang karatig probinsya nito ay nalibot na namin pero wala kaming nakitang Nadine. Mababaliw na ako at napapabayaan ko na rin ang trabaho ko pero wala akong pakialam. Si Dad na munang umasikaso ng kumpanya ko at mga project na naiwan ko. Hindi kayang harapin lahat yun. Saka baliwala sa akin yun. Nalaman na rin ni Mami ang nangyari dahil narinig niya kami ni Dad na nag-uusap kaya sobrang galit ni Mami sa akin pero ipiniliwanag ko naman sa kanya ang lahat. Nandito ako ngayon sa unit ko dahil naligo lang ako at kumuha ng damit. Dahil alis na naman ako para hanapin si Nadine. 1 linggo na akong laman ng kalsada at wala akong pakialam basta makita ko lang babaeng mahal ko. Naipaliwanag ko na rin kina Lance at Leia ang totoong nangyari at naniwala naman sila sa akin. Si Nadine dapat ang makakaalam agad nun pero wala siya ngayon at hindi ko siya mahanap man lang. Napatingin ako sa pinto nang biglang tumunog ang doorbell ko kaya naman nagmamadaling binuksan ko ito. At umasa kung si Nadine ang bubungad sa akin. Pagbukas ko ng pinto pero nadismaya lang ako lalo na makita ko kung sino ang tao na yun. Stay away from me. Ayoko makita ka, sabi ko sa kanya. Marcos naman, kausapin mo naman ako. Nawala na nga anak natin pero ganyan ka pa rin sa akin. Wika niya kaya napailing ako. Tigilan mo na ako, Mariel, dahil hindi ko anak yung dinadala mo. O nawala mong anak. Anak niyo yun ni Gino at wala akong pakialam sa inyo dahil si Nadine lang ang kailangan ko at ngayon kasalanan mo kung bakit galit siya sa akin. Galit na sabi ko sa kanya, Marcos, tanggapin mo na ang katotohanan, hindi na babalik pa si Nadine sa buhay mo dahil iniwan ka na niya. Kaya tanggapin mo na yun. Ako na ulit ang nandito, Marcos, kaya kalimutan mo na si Nadine. Kasi wala na siya at huwag ka nang umasa na babalik pa siya sa'yo. Kasi pinagpalit ka na niya sa iba. Sabi niya sa akin at napakuyom ako ng kamao ko. Hindi ako nananakit ng babae ha, pero sumusubra na siya ha. Nagtitimpi lang ako, pero sinagad na niya ang pasensya ko. Itinulak ko siya sa pader at magkabilang hinawakan ang balikat niya at dahil sa galit ko, huwag mong itulad sa'yo si Nadine dahil iba siya. Kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo dahil isa ka na lang basura at wala akong balak na pulutin ka pa, Mariel. Nindidiri ako sa iyo at wala kang puso dahil nagawa mong manakit ng inosenteng tao at dinamay mo pa
Ang anak nyo, ni Gino? Hindi na ako magtataka kung bakit sukdulan na lang din ang galit ni Gino ngayon sa'yo dahil sa ginawa mo. Galit na sabi ko sa kanya at tinalikuran siya. Wala akong panahon para makipag-usap pa sa kanya. Kung ano man ang naging problema nila ni Gino, labas na ako doon dahil napatunayan ko nang hindi ako ang ama ng dinadala niya. Alam kong hindi ko na kailangan magpa-DNA test pero ginawa ko pa rin ng malinis ang pangalan ko. At nang lumabas ang resulta, sukdulan ang naging galit ni Gino sa kanya. Pagkatapos ng ginawa niya, hindi ko alam kung anong nangyari sa Mariel na minahal ko noon dahil ibang-iba na siya ngayon. Malayong malayo sa Mariel na nakilala ko dati. Hindi ko lang siya iniisip at kinuha ko na ang gamit ko. At saka ako umalis. Wala na siyang nang lumabas ako at mabuti na yun dahil hindi ko alam kung ano pang magagawa ko sa kanya kapag ipinilit pa rin niya ang sarili niya sa akin. Kaysa magluksa siya sa pagkawala ng anak nila, nandito siya at kinukulit niya pa ako. I feel bad toward Gino dahil sa nangyari. Nagkakagulo o napakagulo ng sitwasyon namin ngayon at hindi naman kasi mangyayari ang lahat ng to in the first place kung nagawa namin pari-parihas na tanggapin ang sitwasyon namin, lalo na si Mariel. Ayoko nang isipin yun dahil si Nadine lang ang importante sa akin ngayon at kailangan ko na siyang mahanap. Sa loob ng 1 linggo, nang pagkawala niya, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa buhay ko at tuluyan na talaga akong mababaliw kapag hindi ko pa siya mahanap. Parusa sa akin to sa lahat ng nagawa ko. Sumagay sa isip ko noon na gamitin si Nadine nung una ko pa lang siyang makita pero nawala yun nang makilala ko siya at mahulog ako sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. At kung kailangan kong magmakaawa sa kanya, gagawin ko. Bumalik lang siya sa buhay ko ulit. Nadine, point of view. 1 linggo na akong nakatira dito sa Nueva Ecija at naging maayos naman ang buhay ko. Wala ring gumugulo sa akin pero hindi pa rin nawala sa isip ko ang mga iniwan ko sa Maynila. Hanggang ngayon ay nag-aalala pa rin ako sa kanila, lalo na sa kapatid ko. Alam kong nag-aalala na sila sa akin at sana'y patawarin nila ako sa nagawa kong kasalanan na bigla na akong umalis nang hindi nagpapaalam sa kanila. Hindi ko naman gustong umalis pero ito ang kailangan kong gawin para matahimik ng buhay ko, pati na rin ang sugatan kong puso. Pero kahit naman ganun ay nandito pa rin ang sakit at nasa isip ko pa rin ang nangyari. Mahal ko si Marcos at ganun naman talaga pag mahal mo ang isang tao. Hindi yun madaling mawala. Nakahanap na rin ako ng OB-GYN ko dito kasi kailangan ko rin na i-monitor ang kalagayan ng anak ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang dahil galit ako sa ama niya. Mahal ko ang bata na to, kaya kaya kong isakripisyo lahat para sa kanya. Ang problema ko na lang ngayon ay ang pera dahil hindi naman madami ang naipon ko at madami na rin akong naging gastos kaya kailangan ko pang maghanap ng isa pang trabaho at kahit mahirap na makahanap naman ako ng 2 na trabaho ko ngayon, alam kong hindi ako pwedeng mapagod. Pero kung hindi ako kakayod, wala akong kakainin. Hindi naman madaling kumita ng pera, lalo na dito sa probinsya. Hindi katulad sa Maynila, sakasanay naman ako sa hirap. Pero kailangan ko pa rin alagaan ang sarili ko dahil hindi na ako mag-isa. 2 kami ng anak ko. Napatingin ako sa orasan at napatayo agad ako sa kinaupuan ko dahil mahuhuli na ako sa trabaho ko. Nawala naman ako sa sarili ko dahil sa pag-iisip ko. Nagmamadaling lumabas ako ng apartment ko at nakasalubong ko ang ilan sa mga kapitbahay ko dito. Halos lahat sila ay mababait naman. Minsan nga ay mga nagbibigay pa sa akin ng pagkain. Kaya minsan talaga masarap tumira sa probinsya kasi mababait ang mga tao. Nadine, papasok ka na ba sa trabaho mo? Tanong nila sa akin. Opo, sagot ko sa kanila. Mag-iingat ka, sabi nila sa akin, kaya tumango ako at pumara na ng tricycle para pumasok sa trabaho. Malapit lang naman ang pinapasukan ko mula sa apartment ko pero kailangan ko pa rin maagang pumasok kasi may mga ginagawa pa kami bago tuluyang magbukas ang restaurant. Lahat naman ng kasamahan ko sa trabaho ay mababait. Lahat naman sila ay kasundo ko at wala akong problema sa kanila. Nang makarating na ako sa pinapasukan ko, ay nagbayad na ako kay Manong
at pumasok sa loob. Magandang umaga, masiglang bati ko sa kanila. Mukhang magandang gising mo, Nadine sabi nila sa akin kaya natawa ko. Parang ganun na nga po, Sir Jerry, sabi ko sa kanya at ngumiti. Nadine, may irereto ako sa iyo, sabi ni Sir Jerry sa akin kaya lalo akong natawa. Sir, pas ako dyan, sabi ko sa kanya. Bakit? Tanong niya sa akin. Ngumiti na lang ako at hindi na kumibo. Wala akong balak na makipagkilala sa kahit na sino at pumasok sa isang relasyon. Ang kailangan ko pong isipin ngayon ay ang pagbubuntis ko. Kahit pa hindi na kami ni Marcos at baka masaya na nga siya ngayon sa kasama si Mariel, ay wala pa rin akong balak na magkaroon ng ibang lalaki sa buhay ko. Dahil masaya na ako sa ganito na lang muna ako. Madami akong problema at ayoko nang dagdagan pa. Naku sir hayaan nyo na lang si Nadine, sa akin nyo na lang ireto kasi feeling pogi naman yan. Katulad nung boyfriend nyo, sabi ni Andy na lalong nagpatawa sa akin. Mukhang ang good mood ako ngayon at sanay hindi ako mabad trip mamamaya. Kakaiba pa naman ang mood swing ko. Saka mahirap kayang sumpungin dito sa trabaho. Wala pa kasing nakakaalam sa kanila na buntis ako. Sa totoo lang, wala pang may alam na buntis ako kasi hindi pa naman halata at puro maluluwag na damit lagi ang sinusuot ko. Kasi doon ako komportable ngayon. Nako Andy, tumigil ka nga dahil may girlfriend ka na, sabi ni Sir Jerry at inirapan ng pabiro si Andy. Iniwan ko na silang dalawa, nag-uusap doon at pumasok na ako sa locker room ko para ilagay ang gamit ko. Pagkatapos noon ay dumiretso na ako sa kitchen kung saan sinalubong ako nila chef na may ngiti. Mukhang hindi lang ako ang good mood ngayon kung hindi sila rin. Ang aga mo naman na din, sabi nila sa akin. Muntik na nga pong malate ako, sabi ko sa kanila at tumawa sila. Pumunta na ako sa pwesto ko at nagtrabaho na kaming lahat. Hindi nagtagal ay nagsunod-sunod na ang mga order. Kaya naging busy na kaming lahat sa ginawa namin. Half day lang ako dahil yun naman lang ang oras ng trabaho ko dito. Sa susunod naman ay sa isang fast food chain naman bilang isang crew sa mall at hanggang gabi na ako doon. Hindi naman mabibigat ang trabaho ko lalo na dito kahit pa dishwasher ako dahil may katulong naman akong gumagawa. Saka hindi naman sa akin nakatoka ang paglilinis ng mga mabibigat at mamahaling kasangkapan. Buong oras ko ay ginugol ko lang sa trabaho ko ngayon dahil sa mga madaming customer base na rin sa mga order na natatanggap dito sa kitchen at kahit sina chef ay wala na rin pahinga sa ginagawa nila. Nadine, patulong naman kasing maserve ito, please. Kulang tayo sa tao sabi ni Sir Jerry sa akin. Sige po, sagot ko sa kanya. Wala naman akong gagawin pa dahil nagawa ko ng gagawin ko. Saka malapit na rin kasi akong mag-out kaya tinapos ko ng trabaho ko. Sumunod ako kay Sir Jerry sa labas at inabot niya sa akin ang panibagong apron na gagamitin ko. Kasi ibang suot ko kumpara sa mga nagsiserve kaya naman pinalitan ko yon at tinulungan sina Andy na mag-serve. Madaming ang tao ngayon kumpara nitong mga nakaraang araw. Nadine, paserve naman ito sa table 12 at pakiingatan dahil VIP yun, sabi ni Sir Jerry sa akin kaya tumango ako sa kanya. Dinala ko sa table 12 ang tray na hawak ko. Dahan-dahan lang akong naglalakad para hindi ako magkamali dahil sabi nga ni Sir Jerry ay VIP ang nandun. Karaniwan ng mga VIP ay laging nasa table 12 dahil mas tago dito at may privacy. Nang makarating ako doon ay natigilan ako sa nakita ko, lalo na nang lumingon siya sa akin. Huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili ko kahit na nanginginig ng kamay at tuhod ko. Pero kailangan ko pa rin gawin ang trabaho ko. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ko sa sarili ko. Here's your order po, sabi ko sa kanila at inalapag sa lamesa ang order nila. Saka umalis na sana pero tinawag niya ako. Kaya natigilan ako. Ayoko na sanang lumingon pa pero hindi ko pwedeng gawin yun. Hindi ko naman makita si Andy para sana siya muna ang pumalit sa akin. Bakit po? Tanong ko sa kanya at nag-iwas ng tingin. Anong ginagawa mo dito, Nadine? Tanong niya sa akin. Kung wala na po kayong kailangan, sir, alis na po ako kasi madami na po akong trabaho. Sabi ko sa kanya at hindi na lang siya kumibo. Kaya umalis na ako. Nagmamadaling pumasok ako sa banyo at napasandal na lang ako sa may pinto at napahawak sa dibdib ko dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko ngayon. Hindi ko magawang tingnan si Gino sa mga mata niya kasi naalala ko lang ang nangyari. Napilit kong kinakalimutan.
Ano kayang naging reaksyon niya sa nangyari kay Marcos at Mariel? Hindi ko alam. At natatakot ako na hindi ko alam kung bakit. Kinalma ko na muna ang sarili ko saka lumabas ng banyo at hinanap si Sir Jerry para magpaalam na dahil tapos naman ang shift ko at kailangan ko nang umalis ngayon. Kaya nang makita ko siya ay agad kong lumapit sa kanya. Hindi kasi ako pwedeng maabutan ni Gino. Sir Jerry, out na po ako, sabi ko sa kanya. Sige na din, kaya na namin dito, sabi niya sa akin. Kaya ngumiti ako at nag-time out na. Nagpalit muna ako ng damit ko sa locker room saka lumabas ng resto. Hindi na ako nakapagpaalam sa mga kasamahan ko dahil sa kamamadali ko. Natatakot ako sa hindi ko alam na dahilan. Dahil sa nakita ko si Gino, kahit wala naman akong dapat na ikatakot. Huminga ako ng malalim at nag-abang ng tricycle na masasakyan. Kasi kailangan ko nang umalis na may biglang humawak sa kamay ko. Kaya naman nagulat ako. Gino, sambit ko at binawi ang kamay ko sa kanya. Nadine, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasa Maynila ka? Tanong niya sa akin. Busy ako, Gino, ha? Sabi ko sa kanya at naglakad palayo sa kanya. Alam mo na bang nangyari? Tanong niya sa akin kaya natigilan ako. Wala akong panahon, Gino, para dyan, sabi ko sa kanya. Ayoko nang marinig pa yun dahil nasasaktan lang ako.